Tayo po ay nasa series ng Sana Ngayong Pasko. Si Jesus, ngayon lang po nagbigay ng ganyang klase ng message sa akin pong more than 30 years ng pagiging pastor. Ngayon lang yon, yung Sana Ngayong Pasko. Kaya sana ngayong Pasko ay maging iba sa lahat ng Pasko. Sana ngayong Pasko, alam niyo po, yung mga nakakaraan, sana ngayong Pasko, kilalanin naman ninyo ako. Sana ngayong Pasko, magsaya kayo, kasama ako, because Christmas will bring joy to all the people on earth. Magbibigay ito ng kagalakan sa lahat ng tao, believers and non-believers. Kahit na hindi mananampalataya, kahit na sa Arab country, may Christmas tree at sineselebrate. At tinawag lang nila itong Christmas season o holiday season, but still, nagsasaya ang mga tao sa araw na ito. Walang sino mang pangkaraniwang tao ang isinilang na pinagdiriwang ng buong mundo, maliban sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen. At nung last Sunday, ang message po ay, sana naman ngayong Pasko, kilalanin mo na ang Savior mo ay ako. Dahil marami pong gumaganap sa pagiging Savior. At ang mga tao ay nagkakaroon ng confusion when it comes to God. Anytime na we celebrate something about God, habang pinagdiriwang mo natin ang Diyos, ay lagi na lamang nakakapagtaka ay merong substitute. Napapansin niyo po ba yan? Taas niyo po ang inyong kamay kung kayo nag-agree sa akin. Na pagka-celebration sa God, pakitaas ang kamay. Kung celebration sa God, merong substitute. Meron yung parang siya, parang itinuturing na siya. Amen po? Nag-get you ba ako doon? At yan ay pinaliwanag ko na nung ating unang sermon na sana naman kilalanin ninyo ako. Yung unang-una. At ngayong umaga, ito po ang titingnan natin sana naman ngayong Pasko, mag-reconcile kayo. Parang mahirap ang message ngayon. Alam nyo, marami kayong mga kahidwaan na parang hanggang ngayon ay hindi pa niyo makorek yung inyong relationship. Tama. Nagigets niyo ako? Yung parang napakahirap o almost impossible na mangyari. At hindi ko kayo masisisi. Lahat tayo may kani-kanyang mga issues sa buhay. Pero bago natin talakayin yun, ay atin munang tingnan yung pinagdaanan natin, yung Luke chapter 2, verse 8 to 11. Sa lupain yaon, sa lupain din yun, ay may mga pastol na nasa ang parang, yung parang disyerto o yung ilang na lugar. Parang. So, sa lupain din yon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang, ito nakakagulat, biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Tingnan niyo po, lumitaw ay angel, pero yung kaningningan ng Panginoon, lumaganap sa paligid, nakasisilaw. Parang ang tanglaw ng Panginoon, yung liwanag ng Diyos, nandun sa lugar. Natakot sila ng gayon na lamang. At ikaw, hindi. Kung ikaw ay nagpe-pray sa kwarto mo, biglang nagliwanag. At pagkatapos nakita mo yung angel doon sa... hindi mo alam kung anong itsura ng angel. Kasi dinidescribe ito, parang yung kulot ang buhok, maputla, na parabagang anemic, matangos ang ilong. Di ba? Pero hindi yon. Malalaki ang katawan ng mga angels. Warrior ang mga angels. Kaya, kung makita mo ito, ikaw ba ay magugulat? Ikaw ba ay magkakaroon ng takot? Mangingilabot ka? The same with them. Ngunit, nung mahalata na sila natakot, sabi ng angel sa kanila, huwag kayong matakot. Fear not. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sabi niyo ulitin yun, sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, ito'y magdudulot ng kagalakan. Yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Yun ang sabi ng angel. Why? Sapagkat sa araw na yon, ang Savior, sapagkat isinila ngayon sa bayan David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. So atin po ipagpapatuloy yung kapanganakan ni Jesus. At ito po ay doon sa Luke chapter 2 at titingnan natin sa verse 12 hanggang 14 po. At ito ang topic natin ngayon
na sana naman ngayong Pasko, mag-reconcile kayo. Mag-reconcile kayo. Alam ko, nakakakaba sa iba yon. Na mag-reconcile, ha? Pupuntahan ko siya. Lalapitan ko siya. Makipag-reconcile ako sa kanya. Sa message pa lang nito, hindi ko gustong bigyan ng kabigatan ng inyong Pasko. Kaya makinig muna kayo bago kayo nervyusin. Amen. Okay, amen po. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Ulitin yung word na yun. Sabsaban. Alam niyo ba kung ano yung sabsaban? Nakakita na ba kayo ng ulbo? Hindi ba yung ulbo, pag nagpapakain ka ng baboy, ay may sabsaban? At yung shape niya, yung parang gano'n. Kaya ang pinanganak si Jesus, at doon sa manger, at saka yung manger po, gano'n din ang shape, pero yon ay kahoy. Tapos gano'n din ang shape. Na tamang-tama, na crib. Nalalagyan mo siya ng dayame, pwedeng ilagay mo doon yung bata. At yung lugar na yon, sabsaban, ibig sabihin mga hayop ang nandun sa lugar na yon, sa sabsaban. Manger. Kaya yung pong lugar na yon, yung mga hayop na papatayin. Sapagkat nung unang panahon, tulad ng itinuro ni Yahweh, nung unang panahon, sa paglapit sa Diyos, kinakailangan mayroong mamatay at mayroong dadanak ng dugo. Mayroong dugo. Madugo ang paglapit sa Diyos. Sabihin mo ngayon, madugo. Ang paglapit sa Diyos, there's blood. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Yun po sabi sa Bible. Kaya, huwag kayong magtaka na nung unang panahon, sabi, magpapatay ako ng manok, palit buhay. Tatatanda niya yun? Hindi alam nung matatanda, biblical yung sinasabi niya. Meron kailangan mamatay. Kaya ito pong sabsaban, yung manger, lugar ng mga hayop na papatayin. So, kung ganon, ano ang amoy doon sa lugar? Ano ang amoy? Aha. May ihi, may dumi ng mga hayop na papatayin, at iba-ibang amoy sa lugar na yon. Hindi po amoy ito ng amoy sanggol. Ganon. Yun ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. And suddenly, ito po, tinanin niyo ito. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. At ang mga ito ay nagpupuri sa Diyos. Na-imagine niyo po ba kung isang choir? Kung merong choir, nakikita niyo yung boses na pinaghalo-halong timbre ng boses at ang kapal ng tunog. Eh kung ito pong hukbo ng kalangitan ang umaawit, na-imagine niyo ba kung gaano ka lakas at kung gaano ka ganda? Alam niyo na, ang boses niya, yung anghel, narinig niyo na ba yung salitang yun? Kung marinig niyo, puro anghel ang nag-aawitan, talagang kikilabutan ka at ikaw ay gagaan ang iyong pakiramdam. Gets ba? Amen ba tayo doon? Amen. Yun nararamdaman niyo pag umaawit ako. Yun ang gusto kong marinig. Kayo nagtatawanan. Alam niyo, it's a joke. Ngayon, tinan niyo po, ang awit nila, ang sabi nila, glory to God. Alam naman natin yung glory, kaluwalhatian sa Diyos. Glory to God in the highest. And on earth, peace. Tama. And then, goodwill toward man. What is goodwill? So, pag tinignan niyo yung goodwill, iba-ibang mababasa ninyo tungkol sa goodwill. Sa business, ang goodwill ay hindi tangible. Ang goodwill, yung magandang standing ng isang kumpanya. You pay for the goodwill of a company. Alam mo, binili mo ang Coke, binili mo yung Pepsi, meron niyang goodwill. Ay babayaran mo yung goodwill. Pero itong goodwill na ito na tinutukoy dito is God's favor and kindness. Para madali mong maintindihan. God's favor and kindness. Na ang tinutumbok ay grace of God o kagandahang loob ng Diyos. Amen po. Godly favor, godly kindness, yun ang pagkakasilang ng sanggol sa manger, siya ang tagapagligtas. Kaya pag ipinas forward natin ito, madugo. Pag pumunta na agad tayo sa Holy Week, madugo. Nakuha niya sinasabi, susundan niyo ba ako? Amen ba tayo doon? Yun ang reason kayo sa pinanganak sa manger. Because that's what his role is going to be. Isinilang siya para siya ang God magbigay ng favor and kindness by grace of God. Amen po. Hindi lang niya gustong magkasundo ang tao, God and sinner, kundi in-accomplish niya ito sa cross
At bago siya nalagutan ng hininga, ay sinabi niya, it is finished. It is the finished work of Christ. Yun ang ating tinatayuan, doon tayo nananangan, yun ang ating pinaninindigan. At ang makikita po natin dito, ay ang Diyos na na-offend dahil sa ating katigasan ng ulo. Ang Diyos na na-offend dahil sa ating mga kasalanan at pagsalansang sa kanyang mga kautusan. Pero siya pa ang gumawa ng initiative mula sa langit, pumanaog siya sa lupa upang siya ay magbigay daan upang tayong lahat maranasan natin ang peace on earth, goodwill to men. To God be the glory. Sa ating pananaw, mahirap tayo makipag-reconcile sa mga tao. On our part, it is so hard. Something inside us, ito ay pumipigil upang tayo ay magkaroon ng reconciliation. Meron naglilid sa ating buhay na ito po ang naghahadlang kung bakit tayo ay para maka-experience tayo ng tunay na pagkakasundo, kapayapaan at pagkakasundo, unity and harmony, para magkaroon tayo ng peace and harmony sa ating buhay. Mangyari po, itong reconciliation includes peace, accord, agreement, compromise, harmony. Yan po, ang naibig sabihin, peace and harmony. May kapayapaan at may buklod ng may kasayahan, may kagalakan. Merong kapayapaan at kagalakan sa isa't isa. Unity and harmony. Nakita ko ang mga reaction nyo. Meron ba kayo nyo sa family? Unity and harmony. Among your siblings, among your loved ones, hindi po ba? Meron tayong issue. Tama? Sila nag-agree sa akin, meron tayong issue. Pakitaas ang kamay. Yung hindi magtaas ang yabang. Oo. Talaga. Seriously. Ang yabang. Hindi mo maamin. Hindi mo may pakita sa Diyos na you admit that you have issue in your life. And you cannot experience the fullness of God because of that one thing that you have. Hindi mo may experience yung fullness na ito. Now, yung ginawa ng Diyos para sa atin, sabi niya rito sa 2 Corinthians 5:18a, now all things are of God. Lahat ng mga ito mula sa Diyos. Na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili. Bakit kanyang sarili? Ang Diyos nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus. Kaya tayo po, we believe in one God in three persons. Father, Son, and the Holy Spirit. We believe that. Yan ang ating belief. Yan ang ating stand. We believe in one God. Sabi, tatlong Diyos ninyo eh. Hindi po. We have one God. Isa lang ang Diyos namin na may tatlo siyang persona. At ang persona na ito ay pinakilala sa tao. Why? Because people on earth cannot accept the true God. Hindi niya makikilala ang true God. Hindi siya makakalapit sa true God. Nagigets niyo ako? Hindi niya kaya. Hindi siya makaka-approach sa true God. Hindi niya kayang i-comprehend ang true God. Kaya sabi ni Jesus, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay mula sa Hudyo. You do not know what you worship. We know whom we worship. Alam namin ang aming sinasamba. For salvation is of the Jews. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Huwag kayong masyak. Yan ang katotohanan. Because we do not know God, we worship anything. Mga tao sumasamba sa kahit ano, kahit saan. Napakahalagang makita natin to. Gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng reconciliation. And titingnan natin why it's not possible without His divine intervention kung wala siyang gagawin. Kaya yung requirement ng God, yung iniisip niya, ang hirap mag-reconcile. Mahirap talaga. Hindi ko kaya. Well, sasabihin ko sa inyo, ang totoo, imposible sa iyo. Imposible sa iyo. Ikaw na tao, imposible sa iyo. Pero sa Diyos, God bless you. Sa Diyos, walang imposible. With God,
all things are possible. Kaya lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili, nagkatawang tao siya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang kanyang bugtong na anak. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. God and sinners reconciled. Sapagkat siya nagkatawang tao, hawak niya ang kamay ng tao. Sapagkat siya Diyos, hawak niya ang kamay ng Diyos. At nakabuka ang kanyang kamay. God and sinners reconciled. It is finished. Ginampanan niya ang requirement ng heavenlies. Siya ang nag-required, siya ang nag-accomplish. Purihin ng Panginoon. Amen. So, we need, ang unang-una, we need peace of God. Kailangan natin yung peace of God. Kapayapaan na makipagkasundo tayo sa Diyos. Peace of God. How? Well, we need peace of God because bakit natin kailangan ng peace of God? We need the source of peace. Ang source ng peace ay God. Siya ang Prince of Peace, si Jesus Christ. Amen po. Prinsipe ng kapayapaan ang Panginoong Jesucristo. Natatandaan niyo yung sabi sa John 14:27, si Jesus na nagsabi, Peace, I live with you. Natatandaan niyo po yan? Oh, tinan niyo. Sige, pwede naman kayo magpretend. Tatandaan namin. Kahit hindi, sasabihin ko rin naman eh. Okay. Peace, I live with you. My peace, I give to you. It is not the same peace that the world gives to you. My peace, I live with you. Tinan niyo po. Kaya sabi niya rito, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kayo po naman na magbasa. Okay, ready? Okay. Ready? Okay, ready? Read. My peace, hindi peace mo. Kasi kung ikaw, you cannot. Hindi mo kaya. My peace, I give to you. Not as the world gives do, I give to you. Let not your heart be troubled, let it be afraid. Ano pong ibig kong sabihin nito? Ito po, mga minamahal ng Panginoon. We need the source. We need to connect to the source. Kailangan tayo naka-attach sa source ng ating peace. Kung hindi, we are not empowered. Sa ating pangsarili, we are ruled by our emotions. Ang emosyon natin ang umiiral. At pag umiral ng ating emosyon, tayo nahuhulog, nalalaglag tayo. Madali tayong matangay ng ating emosyon. Nakukuha niyo pa ba ako doon? Pag emosyon mo pinairal, malulupog ka. Maubos ang pera mo sa mangungutang. Hindi kayo natawa doon. Lalapitan ka nito na magbibigay sa iyo ng mga sad story. And then you will lend your money sa mga mangungutang. Mag-iingat kayo. Ang tawag sa kanila ay devour. Kaya tinan nyo, pag ang emosyon mo, pinaiiral mo, malalaglag ka sa kasalanan. Ibibigay mo yung isang bagay na mahalaga sa Diyos, pamimigay mo. Pagka ikaw ay emosyon ang pinairal mo, mahuhulog ka sa kasalanan. Kaya, yung peace na ito, napakahalagang makita natin na ang source ng peace ay ang ating Panginoong Jesucristo. God na nagkatawang tao. Emmanuel, siya ang ating source ng ating kapayapaan. And when we have the source, when we are connected to the source, then hindi na mahirap. We need peace with each other. Hindi lang yung need, we can have peace with each other. It is now possible. What was impossible will become easier and it will become possible. Mas madali, mas posible ang ikaw ay makapagpatawad pag ikaw ay connected sa prinsipe ng kapayapaan ang ating Panginoong Yesus. Amen ba tayo doon? Ngayong Pasko po, yan ang ating aalalahanin. Yan ang ating i-remind sa ating mga sarili. Kaya sabi dito sa Matthew 5:9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging connected, mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay mapagpatawad, ay magiging mapagpatawad. Hindi mahirap ang magpatawad. Bakit mahirap magpatawad sa ibang tao na professing Christians? Why? Because
They want to be godly, pero they are living independent from God. Hiwalay siya sa Diyos, independent from God. Kaya hindi nagwo-work yung Jesus in me in 2023 o hindi nagwo-work sa kanya yung Emmanuel because everybody wants to be godly apart from God, separated from God or independent sa Diyos. Ganyan na nangyari kay Eve. Mabuti nga yata ang maging marunong at maging parang Diyos. Kaya kinain niya yung bungang kahoy na ipinagbabawal. Ano ibig sabihin nun? Yung action niya ay katulad din ng action natin. Mabuti ka ang maging marunong at maging parang Diyos. We want to be godly but independent from God. And that is not possible. Kaya ang kanyang plano, manahan sa ating mga puso, ang kanyang plano ay Emmanuel, God with us. Kasama natin ang Diyos. Amen po. So, ito po yung gusto ng Panginoon, mapapalad ang mga peacemaker. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ang mga sons of God ay peacemaker, hindi troublemaker. Amen po. Yung mga troublemaker, ito yung umiikot, naghahanap ng matotrouble at mahilig machismis, mahilig magsalita ng kung ano-ano, troublemaker. Pero ang peacemaker, maingat sila, very gentle sila. Laging Diyos ang pinupuri sa kanilang mga pangungusap. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Well, ang totoo niyan po, tinan nyo, ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, sino po rito ang believers ni Jesus Christ? Pakitaas po ang kamay. Siya ay Prince of Peace. Kaya if you are believer of Jesus Christ, you're a peacemaker and you are not a troublemaker. Amen po? Yes. At nakita natin ito, if you have Christ in your life, then you po, siya ay Prince of Peace, then you are reconciled with God, and ito po ang secret niyan, ito po ang dapat nating maintindihan. Kung God nire-require tayo na magkaroon tayo ng reconciliation, sabi niya, but God will not require anything from us unless He puts it in sa atin. Hanggang hindi niya muna ipinagkaloob sa atin, hindi siya magre-require sa atin of anything na hindi muna niya inilagay sa atin. Dahil nung ipinanganak tayo, we were born empty. Wala ang Holy Spirit sa atin. Why? Because of sin. Alam niyo ba, hindi tayo sinner dahil nagkasala tayo? Ulitin ko. Ako ay hindi sinner. Pwede ba sabihin niyo, ako ay hindi sinner dahil ako ay nagkasala. Ako ay sinner because I was born a sinner. Pinanganak ako ay makasalanan. Dahil ako ay bunga na ni Adan at Eva na nagkasala. Pero kung hindi sila nagkasala, ang relationship natin ay intact. Pero dahil nagkasala sila, ang lahat ng kanilang isinilang ay pinanganak na makasalanan. Kaya sabi po sa Isaiah 59 verse 1 and 2, Yahweh, laging malakas o pangliligtas ka, hindi siya pingi. Ang iyong daing ay diringgin niya. Ngunit ang kasalanan, ang sin, ang nagiging dahilan, di marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan ng separation, ng paglalayo ninyo. Kaya tayo ipinanganak malayo sa Diyos. Hindi natin alam yon. Ang paniwala natin, hindi believism ang pananampalataya. Ito ay according to the Word of God. Ayon sa salita ng Diyos, ang ating pong connection, ang ating relationship sa God, ayon sa Kanyang salita. Hindi yung sa ating akala, hindi yung sa ating feeling ko, ako'y payapang-payapa na. Nagigis yung sinasabi ko, ano nyo, kumakanta, ako'y napapaiyak, o ako'y payapa na, ligtas na ako. Mga minamahal ng Panginoon. Maraming example sa Bible, pati prayer niya dinidinig. Prayer niya dinidinig. Kung natin si Cornelius, basahin nyo, ilagay nyo si Kune. Hindi naman Kune, Cornelius. I-type ninyo yung Cornelius. Who is Cornelius? Bibigay sa inyo doon sa Book of Acts, si Cornelius. Pinakikinggan ang kanyang prayer, but still he needs salvation. Kailangan niyang maligtas. Kailangan niyang makinig kay Peter. Kailangan niyang mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Nakukuha niyo ako? Amen po. Ngunit ngayon, sa ating kapanahunan ngayon, marami na tayong natutunan at pag tinanggap mo ng buong puso, buong kaluluwa ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, ang Holy Spirit ay ibinalik sa iyo. Now, mamaya pagpapatuloy natin yan. Pero, ganito po yun.
Kaya sa John 14:27, katulad ng sinyer ko kanina, sabi niya ay ganito, peace I live with you. Ang kapayapaan, sabi niya, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Tingnan mo? Sabi niya, ang iniiwan ko sa inyo ay kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Kapayapaan. Siya ang Prince of Peace po. Bakit ginawa ng Diyos ito? Bakit kapayapaan iniwan sa atin? Bakit God and sinners reconciled? Sapagkat napakalaga sa Diyos ang relasyon. Minsan may nagtanong sa inyo, ano ang una at pinakadakilang utos sa lahat? Nagtanong kay Jesus, sabi niya, makinig ka Israel, ang Diyos, siya ay Panginoon. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ito ang una at pinakadakilang utos sa lahat. Ang ikalawa ay tulad nito. Ibigin mo ang iyong sarili tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa. Itong pinakamahalaga sa Diyos. Ang pinakamahalaga sa Diyos, relationship. Kaya, yung pakipagrelasyon na ito, na-experience natin is storge love. Ito yung family, familial, family. Ito yung mga kaklase, ito yung magkakatrabaho. Tama. Hindi ka masaya sa work mo. Gusto nga magpalit ka na ng trabaho pag hindi ka masaya sa iyong work. Pag ang workplace mo, puro na lamang inggitan, malakas ang politika, parang ayaw mo magtigil doon sa trabaho mo. Tama pa ba ako doon? Mahalaga ang relationship. Kaya kung maganda relationship, maliit nga, sweldo ko, masaya naman ako sa work. Okay. Ang magkakapit bahay, yan po yung mahalaga sa Diyos. Ang magka-church, ang magkapatid. Amen po. Mahalaga ang magkakapamilya at tayo magkakapamilya sa mata ng Diyos. Ang relasyon, ito ang magkoconnect sa atin, sa bawat isa sa atin. And unfortunately, itong malungkot, marami sa atin is not doing great when it comes to relationship. Tama? We fail to understand one another. We fail to accept our differences. Magkakaiba tayo. Amen po. Kaya mayroong gap ang relationship. May damage na relationship. May dysfunctional family. Dysfunctional ang kanilang, may broken family. Amen ba tayo dito? Nagdudulot ito, broken life. Kaya po, isipin natin, Pastor, ganoon nga nangyayari sa amin. Bakit kaya po? Ito ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang root cause ng lahat ng mga brokenness, broken na pamilya, broken home, broken is selfishness. Selfishness. Sabihin yung word na yun? Selfishness. Pagiging makasarili. Isa pa. Hindi, sabihin mo na, huwag ka na mahiya sa sarili mo. Pagiging makasarili. Isa pa, malakas. Oh. Huwag ka nang titingin sa katabi mo. Pagiging makasarili. Oh, huwag ka nang magpasaring. Ikaw yun mismo. Pinanganak tayo ay selfish. Gusto natin, dede agad, dede kay nanay. Kahit may sakit, sabi, may sakit si nanay. Oha! Kailangan masunod ang gusto mo. We were born selfish. I-admit mo o hindi, that's what we are. Amen po. So, itong selfishness, sinabi rito sa James 4, verse 1 and 2. Saan nagmumula? Tingnan niyo po. Saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Oh, kayo naman magbasa. Okay, basahin niyo po. Saan nagmumula? Ready? Siya nagmumula. Sabihin mo na. Sa akin. Saan nagmumula ang mga digmaan? Saan nagmumula ang awayan na yan? Pag-aaway na yan. Sa pamagitan ng hindi nila pagtanggap sa source kay Diyos. So, self ang kanilang pamamaraan kung paano magkakasundo. Gamitin mo ang iyong self sa pagkakasundo, magsasampalan kayo. Magkaaway kayo. Kasi ang pinaiiral mo ay self. So, sabi rito, saan nagmumula magdigmaan? Saan nagmumula mga pag-away? Hindi ba mula sa inyong kalayawan? Selfishness. Na
nakikipaglaban sa inyong mga sangkap o yung inyong mga bagay na may kinalaman sa inyo, sangkap sa inyong sarili, may kinalaman sa inyong sarili. Kayo naghahangad, meron kayong gustong-gusto. Ngunit kayo wala, hindi nyo nakakamtam to. Kayo pumapatay, ibig sabihin doon, naghuhurimentado ka. Nagdadabog ka, nagwawala ka sa bahay. Kayo pumapatay at kayo nag-iimbot at kayo hindi nagkakamit. Kayo wala sapagkat hindi kayo humingi. Yun ang kulang. Ang kulang ay yung dependency sa God. You have not because you ask not. Wala ka sapagkat hindi ka humihingi sa Kanya. Amen po. Agreed ba tayong lahat? Huwag naman kayong malulungkot pagka meron naman tayong pag-asa. Ganyan tayo, pero hindi naman tayo iniwan ng Panginoon na tayo manatiling ganito. Malapit na siyang bumalik. At ang babalikan niya ay ang kanyang mga minamahal. Hindi siya babalik para sa earth. Hindi babalik siya para sa mga bulubundukin, para sa magagandang resort. Ang lahat ng yan, mabibiyak yan, lalamunin niya ng lupa, matutunaw. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? At mabilis yung pangyayaring yon. Now, sabi rito, ito ang pinagmumulan, kayo naghahangad, wala kayo sapagkat kayo papatay at pag-iimbot at hindi nagkakamit, kayo wala sapagkat hindi kayo humihingi. Hindi kayo nagsasabi kay Lord. Hindi nyo sa Kanya inililift up. Sa tao kayo nagsasabi. Inireklamo mo sa kapitbahay, sa kaibigan. Doon kayo nagsasabi. Hindi kayo sa God nagsasabi. Pero kung sa Diyos kayo magsasabi, alam nyo, sa kabila ng lahat ng ito, nais ng Panginoon, makita mo, siya ang iyong source. Kaya sabi niya rito sa Matthew 7, verse 7 to 12. Okay, tingnan niyo po yun. Tatatandaan niyo yun? Knock, ask, seek. Tingnan niyo po. Tingnan niyo, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Tingnan niyo po yun. Sa Tagalog, tingnan niyo po ito. Sa Tagalog, humingi kayo, at kayo bibigyan. Humanap kayo, at kayo makatatagpo. Tumukto kayo, at kayo pagbubuksan. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa God. Kaya hindi kailangang mainggit, hindi kailangang makipag-away, hindi kinakailangan na pag hindi nangyari yung minimithi mo o hindi mo nakamtam yung minimithi mo, ma-realize mo, hindi ka lamang humihingi, may kulang lang sa iyo. Buti pa siya, sana all. Oh, di ba? Oh, nag-asawa na pala siya. Buti pa siya, sana all. Oh, ako, all damatan na, wala pa. Huwag kang malungkot. May nakalaan ng Diyos na maganda para sa iyo. Promise niya yun. I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil to give you a future and a hope. Ako na alam ng mga panukala, alam ko mga panukala na inihanda ko para sa ikabubuti mo at hindi ka sasama. At para dulutan ka ng pag-asa sa iyong hinaharap. To God be the glory. Amen? That's all it takes. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Ready? Isa pa. Mas malakas po, mas malakas. At saka, with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways, prayer. In all your ways, prayer. Acknowledge Him and He shall direct your path. Ang problem, instead of trusting God, we comprehend God. Gusto mong unawain o intindihin ng Diyos. Hindi ako makakasunod at hindi ko na iintindihan ang gusto ng Diyos. So, yun ang malaking problema mo sa buhay, noon, ngayon, at magiging magpakailanman pag hindi ka pa nakinig ngayon. Kaya, utang na loob, sana naman ngayong Pasko. Amen po? Sana naman ngayong Pasko. Iba na ito ngayong Pasko. Hindi na ikaw ang dakilang mangungutang ngayong Pasko. Hindi na ikaw ang dakilang devour sa church ngayong Pasko. Amen po? Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon po? Ang akin pong sinasabi sa inyo ay mula sa aking puso. It's not meant to hurt people. Marami lang mga tao, balat sibuyas, pero kalabaw. Hindi naman totoo. Madaling masaktan. Kaya lagi kong sinasabi, dapat ito po ang totoo. Maramdamin ka, pero mula sa lugar.
Amen. Mga minamahal ng Panginoon po. So ito lang ang kulang. Ito lang ang kulang sa atin. Maghumingi tayo, bibigyan tayo. Kumatok tayo, pagbubuksan tayo. Humingi tayo, bibigyan tayo ng Diyos. Seek and you shall find. You shall seek me and find me when you search for me with all your heart. Amen po. Kaya itong relationship na ito ay napakahalaga at ito'y sinisimulaan natin sa relationship natin sa God. Kailangan tayo nakatap sa source. At ito ang purpose ng pagkakatawan tao ng Panginoong Jesucristo para God and sinners mag-reconcile. Kaya kung tayo reconciled sa God, it is not hard for us to be reconciled with people. It is not hard. Pastor, papaano kung? Okay, di ba? Pastor, maganda po yung inyong sermon, pero papaano kung? So marami ka nang idadagdag. Papaano kung patay na siya? Papaano kung malayo siya? Papaano kung ayaw niya? I mean po, imposible sa tao, ngunit, okay, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. To God be the glory. Amen po. Amen. So yung relationship na ito, that is exactly sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, yun ang message. At pag tayo ay empowered niya, pag tayo ay nasa sa atin na ang source, then madali na. Restoring relationship with one another, magiging responsibility na natin, and it is not hard to do if we have the source in our hearts. If Jesus in me, in 2023, Emmanuel, amen po. So 2 Corinthians 5, verse 18, and has given us the ministry of reconciliation. Ang ministry, ito po yung iyong service. Yun ang iyong ministry. Ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ibinigay niya sa amin ang ministeryong ito ng pakikipagkasundo. Binigay ng Lord sa atin ang ministeryong ito ng pakikipagkasundo. How are you doing with that? Ano po ang inyong, tingnan niyo po, we need to understand the truth about reconciliation. Ito po. Ano ang truth about reconciliation? Reconciliation begins with forgiveness. Kaya ang mga tao natatakot dun sa salitang forgiveness. Kasi yung forgiveness at saka yung trust, hindi niya makita ang difference ng dalawa. You can forgive, pero ang trust is in the process of time. Pag inisip mo, pag pinurgive ko yan, utangan na naman niya ako. Pagka pinurgive ko siya, titira na naman siya sa bahay ko, gugulpihin na naman ako ng mister ko. Bubugbugin na naman niya ako, sasaktan niya ako, sasaktan niya ang katawan ko, sasaktan niya ang puso ko, sasaktan niya ang kalooban ko. Ang forgiveness at saka trust ay magkaiba po. Always remember, ang forgiveness instant, ang trust is in the process of time. Kuha niyo? Nasusundan niyo ako doon? Ang forgiveness ay instant. Instant yun. Hindi wala yung proseso. Ang forgiveness, instant. Amen? Pero ang trust, in the process of time. Kinakailangan magpakita muna siya na siya trustworthy. So this is exactly the purpose of Christmas. Ito po. Yung forgiveness na ito, na nais ng Diyos na ma-experience ng tao, yung forgiveness. Yun ang essence. Yun ang main purpose. Yun ang exact purpose ng Christmas. Kung bakit siya isinilang. At kung bakit sa manger. Para yung ating kasalanan na hindi natin kayang bayaran, pinagbayaran niya. Amen po. Kaya yung misconception, tingnan muna natin itong misconception. Itong dahilan, kaya napakaraming nahihirapang mag-forgive because of misconception o yung maling pagkakilala at pagkaunawa sa kahulugan ng forgiveness. Kaya inumpisahan ko na kaagad, ang forgiveness at saka trust, magkaiba po yun, mga minamahal ng Panginoon. Now, ang forgiveness is only for those who ask for it. Ito misconception. Itong maling pananaw, itong maling akala. Paano ko siya papatawaran? Hindi mo siya humingi ng tawad. Ay, pag nakikita ko siya, tsura. Ganon. Tsura nito. Kapangit-pangit, ayabang. Mga ganon, di ba? Nakikita natin dito, forgiveness is only for those who ask. Pero, if we take a closer look, a closer walk with Jesus,
makikita natin ang katotohanan na hindi itong ibig sabihin ng forgiveness. Sabi nga ni Jesus sa John 13:15, I have given you an example that you should do what I have done to you. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Kaya siya nagkatawang tao. Kaya nagbigay siya ng example sa cross. Sabi niya rito, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kayo ba'y dumaan sa panahon na hindi niyo nalalaman ang inyong ginagawa ay nakasasakit, nakasasama, nasasaktan niyo ang inyong kapwa? Dumating ba ka sa time na yon? O hanggang ngayon, ganun pa rin? Hindi naman po. Amen po tayo doon. Nakukuha niyo ba ang aking point? Ama, patawarin mo po sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So inihingi na niya tayo ng tawad. Ano kaya ang gagawin ng Ama matapos niyang ginampanan yung hindi magawa ng tao? So papakinggan kaya niya si Jesus? Of course po. Pag sinabi niya, Ama, patawarin niyo po sila, sasabihin ng Ama, granted. Pinatawad na tayo. Hindi pa tayo pinapanganak, pinatawad na tayo ng Panginoon. Pero alam niyo, hindi automatic. Although pinatawad niya tayo, pero kailangan tanggapin mo yung umako ng ating kasalanan. Kailangan tanggapin mo ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Yun po talaga ang tunay na kahulugan. Kung paano natin may experience ang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Ang kalimitan, ang mga tao, true religion, ginagawa niya ang kailangan niyang gawin o inaakala niya ito ang the best na gawin para sa God. Which is wrong. Ang kailangan natin matanggap ay ang ginawa ng God para sa atin. At pag tinanggap natin siya, yung ginawa ng Diyos para sa atin, naniwala tayo sa Kanya. Lord, believe ako sa iyo. Hindi ako nanangan sa aking sarili. Religion can be summarized into one word. Do. A lot of people keep on doing. Pero ang relationship, ang Christianity can be summarized into one word. The same thing. But it is done. Do, gagawin mo. Pero ang done, nagawa na. Purihin ang Panginoon sa kanyang ginawa. Amen po. Now, ang pangalawang misconception, forgiveness is forgetting. Mga minamahal ng Panginoon, anong ibig mong sabihin? Kailangan magkaroon ako ng amnesia para ma-experience ko yon? Forgiveness is forgetting? Of course not. Lahat ng maraming believer ay dyan nahuhulog niya, forgive and forget. Kasabihan daw yon, forgive and forget. Sino nakarinig na noon? Okay, yung totoo. So, forgive and forget is the best, best policy. Forgive and forget. Oh, the best policy. That is not the best policy because you can't possibly do it. Ni-rape ka ng sarili mong ama. Ni-rape ka ng pinsan mo, ng kapatid mo, ng kapatid, ng kaibigan mo. Huwag kayong malungkot, parang alam ko ang istorya mo. Pero ang daming istorya niyan, paulit-ulit lang. Kung ikaw ay deeply hurt, paano mo makakalimutan yon? Of course, hindi mo makakalimutan. May isang music lang pinatugtog, naalala mo. Kumidlat lang, naalala mo. Umuulan lang, naalala mo. Kung umuhuni lang yung palaka, naalala mo. Pero ganoon, kokek. Naalala mo yung panahong yon? Tumilaok niyo lang yung manok, may naalala ka na. Nasusundan niyo ba ako? Ibinabalik sa iyong remembrance, mga minamahal ng Panginoon. So it is a myth. Hindi pwedeng amnesia. Only God can do at your sins and your lawless deeds. I remember no more. Doon lang nagkaroon ng amnesia ang God. Ngunit sadya yun, nilimot niya, your sins and lawless deeds, I remember no more. Hindi ko na aalalahanin pa. Ang tao ang laging nag-aalala. Ito nakakatawa sa tao. Yung dapat niyang malimutan, natatandaan. Yung dapat niyang matandaan, dapat matandaan ng verse. Ilang verse ang alam mo? John 3:16. Alam mo ba ang John 3:16? John 14:6. Alam mo ba yun? Pastor, basta ako sumusunod sa 10 Commandments. Basta sumusunod naman po sa 10 utos ng Diyos. Yan nga. O sige, sabihin mo nga sa akin, ano yung 10 Commandments? Hindi mo alam. Paano mo masusunod ni hindi mo alam? Amen po ba mga minamahal ng Panginoon?
Kaya sabi ko lang sa inyo, mga nakakatawa sa tao, pero totoo. Kaya kung ating marirealize, ito ang magiging daan para tayo magpakumbaba sa ating Diyos. Amen po. Forgive and forget. You don't need to forget. Amen po. Hindi yun ang kailangan mo. You don't need to forget. Sabi niya, Pastor, lagi niyo naman sinasabi yan, pero nakalimutan ko na po ang lahat ng iyon. Siya nga. Pag naaalala mo, nasasaktan ka pa rin. Sagutin niyo ako. Pag naaalala mo, nasasaktan ka pa rin. Oh. Pag naaalala mo, ikaw ba'y nagkakaroon ng bitterness, nag-iibang anyo ka ba? Yung kasaya-saya, pagkatapos biglang, ano ibig sabihin nun? May tama ka pa rin. Nakukuha niyo ako? May tama ka pa rin. O ngayon, pagka naalala mo, nakita mo yung, halimbawa, kamukha nung damit na isuot niya. O, pagkatapos nakita mo, biglang nag-iingit-ngit ka, nagagalit ang mukha mo. Bigla ka nagagalit. Wala. Kalimutan mo yan. Okay. Yun ang kailangan mo ay mag-forgive. Ang tunay na forgive, ma-experience mo. Actually, hindi mo kailangang malimot. Ang kailangan mo ay i-let go. What we need to learn is not to forget, but to learn how to let go. Yun ang kailangan natin. What we need is to let go. Hindi yung learn to forget. It is impossible. Let go, ibig sabihin, let go at ipaubaya mo sa God. Paubaya mo na sa Lord. Magtiwala ka sa Lord. Yung trust in the Lord, tiwala sa Diyos. Amen po. Pastor, mas mahirap yata yon. Mahirap sa umpisa. Pero pag nakita mo kung paano ka nakikinabang, i-let go, wow. Hindi ba, mga minamahal ng Panginoon? Lalo, magugustuhan mo na i-let go. Mas mabilis kang makapag-forgive. Alam niyo, ang pagpo-forgive ay hindi para sa Kanya na nagkasala sa iyo. Iniisip natin kasi, hindi naman siya deserving na i-forgive ko. Paano ko siya i-forgive sa ginawa niya sa akin? Okay. Sino nasasaktan? Lagi na lang nagkukrus yun. Lagi na lang yung tinamaan na yun. Kung saan lupalop nagpupunta. O pagkatapos, ikaw nagmumukmok. At ang iniisip mo lagi, yung masamang ginawa sa iyo. Sino ang lugi? Sino ang talo? Amen po. Kaya, come to think of it, tinan niyo po. Isipin niyo ito. Itong isipin niyo, tinan niyo. Pag sinabi niyo hindi fair na siya ay patawarin niyo, forgiveness is not always fair. Pag lagi mo sinasabi yon sa sarili mo, ay totoong-totoo naman ang sinasabi mo. Sa sarili mo lamang. Katulad ko po, kilala ko ang aking sarili. Kilala ko. Ngayon, fair ba sa Diyos na ako'y patawarin niya sa kabila ng ginawa ko sa Kanya? Sa kabila ng kasalanan na alam ko naman na hindi siya malulugod, ay ginawa ko pa rin. Nasaktan ko pa rin ang Diyos. Tapos, siya pang nag-initiate, patawarin ako. Tapos, each time na lalapit ako sa Kanya hingi ng tawad, ay pinatatawad ako ng Diyos dahil yun siya. Siya ay Diyos na mapagpatawad. Siya ay Diyos na hindi may pag-ibig. Siya ay Diyos ang Diyos ay pag-ibig. Siya mismo ang pag-ibig. God is love. Hindi siya God who has love. God is love. Siya mismo ang love. Kaya if you know God and you have relationship sa Kanya, ma-experience mo ang love ng God. Unconditional love. Kahit na anong sabihin tungkol sa akin, wag niyo akong ipagtatanggol. Totoong lahat yun, yung aking nakaraan. Totoong lahat yun. Pero yan ang kamangha-mangha sa Diyos. Walang itinatangi ang Diyos. Ikaw man gagamitin ng Diyos. Amen po. Kaya tinan niyo po, pag sinabi mong unfair ang God, well, God really is not always fair. Hindi siya fair ang God. Fair ba na si Jesus ang magbayad sa kasalanan ng tao? Is that fair? That is unfair. Nag-guess nyo sinasabi ko? Pero sabi ng Diyos, nagtapat din siya sa atin. Sa Isaiah 55 verse 8, sabi niya, ay ganito. Tignan nyo, at basahin niyo po, for my thoughts are not your... Isulat ninyo po yan. Isulat ninyo, what is fair? My thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord. Tulad sa verse 9, tuloy nyo. Tuloy natin.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. Ay, ang Panginoon, huwag ka na magtaka. Ang iniisip mo tungkol sa Diyos, baligtad lahat. Baligtad. Gusto mo, fair lahat ng bagay? No. Ang Diyos ay may kanya siyang sariling pamamaraan. At hindi mo pwedeng sukatin, at hindi mo pwedeng unawain muna ang gusto ng Diyos. Just trust Him. Kaya mo bang magtiwala sa tunay at dakilang Diyos? Ngayon, tetestingin ko kayo. Sino ang pwedeng makapagtiwala sa Diyos? Pakitaas ang kamay po. Yung makapagtitiwala ka sa Diyos. Okay. Kung hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka nagtaas. Ayoko magsalita ng may kahalong curse. Ayoko. Pero lugi ka. Pag hindi ka nagtiwala sa Panginoon, yun lang masasabi ko, lugi ka. Kasi, ang Diyos nag-declare, sabi niya, dineclare niya for I know, alam niya kung ano yung dulo ng ating buhay, siya ang nakakalam, dineclare niya yon. Alam niya ang katapusan sa simula po lang. I declare. Declaring the end from the beginning. And from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. He is the God who declares the end. Ang dulo na i-declare na ng Diyos. Ang dulo ng buhay ko, alam na niya kung paano ako babawian ng buhay at kung paano ako uwi sa Kanya. Obviously, hindi sa bypass. Obviously, hindi sa pamamagitan ng COVID. Pero alam niya kung saan ako mag-e-end ng aking buhay. Sabi mo sa katabi mo, ako rin. Alam niya kung saan mag-e-end ang aking buhay. Amen po? God, tinan niyo po, God is not fair, but itong siya. But He is always faithful and just. And God is faithful and just. Sabi, God is faithful and just. Sa 1 John 1:9, tinan niyo po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kung pinapahayag natin ng ating mga kasalanan, maasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat ang Diyos ay matuwid. But there is one problem with this. Ito po. 1 John 1:8. Umakyat tayo ng isa. This sa 1 John 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ba't ako hingin ng tawad? Wala naman akong kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, sabi rito, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang truth, ang katotohanan. If we say, ito sa English, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, mas madali ba at mas maganda ba na umamin ka na lang na ikaw ay may kasalanan din? Kung bakit kayo may conflict, ikaw ay may kasalanan din? Kung bakit tayo magkalayo, ikaw ay may kasalanan din? Pwede ba matanggap mo yan? Alam nyo, noon, ang naging kabiyak mo ng puso na nalangin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng tamang babae para sa akin. O binigyan siya, Lord, bakit naman ganito? Ang binigay mo sa akin, babaeng laging tama. At sabi ko, Lord, ang hinihingi po ay tamang babae para sa akin. Aba, nung nagsasama na kami, babaeng laging tama ang binigay mo sa akin. Now, tinan niyo po. Forgiveness is what we receive. Amen po. So, and likewise, forgiveness is what we can give. Kung what we receive, tinan sa Ephesians 4 verse 32. Okay. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Ulitin mo, kayo naman po magbasa. Okay, ready? And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. So, forgiveness is what we receive from God, and therefore, likewise, forgiveness is what we could give to people na naka-offend sa atin. Pwede nating ma-extend sa kanila. Nasusundan niyo pa ba ako po? Ang forgiveness is for our own benefit na nagpo-forgive. So if you forgive someone, panalo ka. It's not how much forgiveness they deserve.
but how much freedom I want to have. Ulitin nyo, kayo naman po. It's not how much forgiveness they deserve, but how much freedom I want to have. Now, without decision to forgive, lugi ka. Anong gusto mo? Panalo o talo? Amen po. Anong gusto mo? Panalo o talo? Pili na. Kung panalo, ikaw ang mag-initiate. Ikaw ang mag-forgive. Ang forgiveness ay instant. Ang trust is in the process of time. Do not confuse yourself with those two. Iba yung forgiveness, iba yung trust. Amen po. Nakukuha niyo ang sinasabi ko? Ito, meron akong kasabihan. Sulat niyo po. Ang Christians, mabait lang. Hindi uto-uto. Nakukuha niyo ang sinasabi ko? Hindi yung kukwentuhan ka ng mga sad story. Lahat ng laman ng bulsa mo, bibigay mo na. Di ba? Ang Christians, mabait lang. Pero, isa pa. Laksan mo. Hindi uto-uto ang Christians. Hindi madaling bulahin ang Christians. Hindi madaling kuhanin ang virginity ng Christians. Hindi uto-uto ang Christian na babae. Okay. Ayos. Maliwanag. Mabait, pero hindi uto-uto. Hindi siya. May discernment. Nalalaman mo kung sinong kaharap mo. Amen po. So reconciliation, ito po. Reconciliation must be intentional. Katulad ng ginawa ng God sa atin. Amen po. Intentional. Kaya, tinan nyo, ang sabi niya rito, John chapter 14, verse 15 hanggang 17. If you love me, tinan nyo po, intentional. If you love me, ang sabi niya, you will keep my commandments intentionally. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Emmanuel na tinutukoy niya rito. Amen po. That He might abide with you forever. Even the Spirit of truth, Holy Spirit na tinutukoy niya rito. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Nung dumating ang takdang panahon, nung nagampanan na niya, it is finished! Nung nagampanan na niya, na pag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang kasalanan mo, inako niya lahat sa cross. Buong panahon ng earthly ministry ni Jesus, ang lagi niya sinasabi, My Father, My Father. Ganyan lagi niya sabi, My Father. Pero nung malalagutan na siya ng hininga, sabi niya, Diyos ko, My God, My God. Hindi Father? My God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit ganun ang salita ng Panginoon biglang naiba? For the first time in forever, doon lang siya nagkasala. Alam niyo, yung kasalanan, inako niya. Doon lang siya naging rapist, sinungaling, lahat ng kasalanan ng buong mundo. Anong mga kasalanan mo? Mag-isip ka kahit na ano, kahalayan, kapalaluan, sumakanyan lahat yon. Kaya't kung ang sin ng buong mundo nasa kanya, nagkaroon sila ng separation for the first time. Eli, Eli, lama sabachthani, My God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Para sa iyo, para sa akin. Yun ang pinakamabigat. Hindi yung pinako, hindi yung pinutungan ng koronang tinik, hindi yung sinampal. Hindi yun. Yung nagkaroon sila ng separation for the first time. At yun ay dahil sa... Yung bata na yun na sinilang, yung infant Jesus na sinilang, yun ang kanyang role, yun ang kanyang gagawin. Amen po? Para ang Holy Spirit mapasa atin, para tayo empowered tayo. We are reconciled to God. Now it is possible. It is easier for us. Mas madali sa atin to reconcile with one another. If you have the source, ang Holy Spirit, hindi mahirap. Pero pag hindi ka Spirit-led, ubod ng hirap. Hindi mo magawa. Kinukwento ko pa lamang sa iyo, nag-iiba ng anyo ng mukha mo.
Dahil ang Espiritu ang hindi nangingibabaw sa iyo. Ang nangingibabaw sa iyo ay ang nararamdaman mo. At sa pakiramdam ka lagi umaasa. At sinusunod mo ang naglilid sa iyo. Ang BTS. Follow your heart. Follow your dream. Kung ano yung gusto, sundin mo lahat. Follow. Hindi ang God ang gusto mong sundin. Kasi ikaw ay disciple ng BTS. Pastor, ba't alam niyo ang BTS? Hindi ko alam. Narinig ko lang. So itong reconciliation na ito demands humility. Ang reconciliation. Anong ibig sabihin nito? Ito ang key in entering the kingdom of heaven, ang humility. Blessed are the poor in the spirit, humility, for theirs is the kingdom of heaven. Yung humility, yung po ang key, yung pinakasusi para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pride, hindi tayo pinanganak na ganon. Kailan ka naging proud? Sabihin niyo sa akin, kailan ka naging proud? Kailan ka naging mayabang? Hindi naman nung kasi silang mo lang. Hindi ka hindi ka nahiya kahit ikaw ay hubo. Kahit inuhugasan ka ng puwet, kahit ikaw napalitan ng lampin, hindi ka nahihiya nung ikaw ay silang. Wala ka pa ng ganon. Nung nagkakamalay ka na, biglang umiiral ang pride sa iyong buhay. Lalo nung nagkakwarta, nagkalaman ng laman ng bulsa mo. Lalo na nung meron ka ng kapangyarihan. Lalo na nung meron ka ng posisyon. Nasusundan niyo pa po ako, mga minamahal ng Panginoon. Hindi yan likas sa iyo. You were humble nang sinilang ka. You were humble when I have known you. Kaya, tinan niyo po, yan ang kailangan nating pag-ingatan po. Yung offender, yung offended, kailangan sila will be humble enough, yung offender, to apologize. Yung offended, yung siyang sinaktan, will be humble enough to let go. Huwag na siyang manatili doon sa sakit na yun na kamtam niya. Don't attack the person, but attack the problem. Ang lagi pong ginagawa, ina-atake yung tao eh. Hindi yung person, yung problema lang. Ang hirap sa iyo eh. O, yun ang tingnan mo. Kung ano yung hirap sa kanya. Kaya, pag naalala mo, ito ka, magbago ka. At kailangan para magbago, manalangin kayong pareho. Humingi kayo ng tulong sa Diyos. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. All things are possible. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Ang pagpapakumbaba ay malaking pakinabang. Amen. Ang kapalaluan, mababaon ka sa kapahamakan. Pride goes before distraction and a haughty look before the fall. It is better to be humble. Sabi nga po rito sa Philippians 2, verse 6 to 8. Ito po. Tingnan natin, gayahin natin. I have given you an example that you should follow. Binigyan ko kayo halimbawa, ito ang dapat sundan, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kahit siya ay Diyos. Kahit siya ay Diyos. Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa cross. Kaya itong halimbawa na kanyang sinabi. At ito ang kanyang utos, a new commandment I give to you. Sabi niya. Isulat niyo po yan sa John 13, verse 34 and 35. A new commandment. Yung maraming commandments, yung 600 na commandments, pinag-isa na niya. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. By this, all will know that you are my disciples if you have love for one another. Kaya sabi niya rito, therefore, love is the fulfillment of the law. Kaya tinuro ni Apostle Paul. Sabi niya, therefore, love is the fulfillment of the law. Love does no harm to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Amen po. Amen, mga minamahal ng Panginoon. Kaya, hindi mahalaga sa Diyos. What matters to God is not to prove that you're right. Hindi yon. Hindi mahalaga sa Kanya whether may prove mo ikaw ang right. What matters to Him is the proof of your love. Yan ang gusto niyang matutunan. Kung alam mo na, kung natutunan mo na to love.
What matters to... Tinan nyo, basahin natin muli. Okay, ready? What matters to God is not to prove that you're right. What matters to Him is the proof of your love. Doon ka panalo kung natutunan mo na. Therefore, sabi niya, love is the fulfillment of the law. If there's anything in our lives to learn, we need to learn the love of God sa ating buhay. At nagbigay si Jesus ng example po sa atin po. Mga minamahal ng Panginoon. Amen po? Acts 1:8, but you shall receive power. We have power to forgive. We have power to move on. We have power to love. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Nice ng Panginoon, ma-enjoy natin ang real message ng Christmas po ngayong taon. Amen po? God and sinners reconciled. At matapos nyo marinig ito, sino ba ang kailangan mong ma-forgive sa iyong buhay? Sino ba ang kailangan mong makipag-reconcile ka sa iyong buhay? Amen po. Una, tanggapin muna natin ang source. Lalo na yung mga first time pong umattend. Tanggapin niyo po ang Panginoong Jesucristo ng buong puso. Ngayon na naintindihan mo na siya ang source. Ngayon na naintindihan mo na pag tinanggap mo siya, there is benefit in it. Merong kapakinabangan. Panalo tayo lagi. Sambitin niyo ang panalangin ito na parang ito ay panalangin po ninyo. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong unconditional love para sa akin. Hindi mo alintana kung sino ako, saan ako nagmula, at ano ang nagawa ko. Ang mahalaga sa iyo, sa oras na ito, ay ang decision ko. Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, Amen. Yung moment na yon na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ay yung kasalanan na papunta sa Kanya. Nung tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang iyong sin napunta sa Kanya. Inako niya ang ating kasalanan. At ang Kanyang righteousness, ang Kanyang katwiran. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, di ba po? Siya na hindi nakakilala ng kasalanan, ay ibinilang na makasalanan alang-alang sa atin upang tayo makipag-isa sa Kanya at nang sa ganon, tayo mapabanal sa harapan ng Diyos. Nang sa ganon, tayo ay maging katwiran ng Diyos sa pamamagitan niya. Tayo ay katwiran ng Diyos, hindi ka katwiran ng sarili mo, hindi ka katwiran ng kapitbahay mo. Kung ano man sabihin sa iyo sa nakaraan mo, regardless. Nang tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, ang natanggap natin ay ang Kanyang righteousness. Sa Kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Tatanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito. Hindi ko alam ang detalye ng inyong need. Hindi ko alam. Pero alam ng Diyos. At alam ninyo kung ano yung need ninyo. Amen po. Now, may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen.